Nga pala, sa umaga, after kong paglutuan ng almusal ang mga amo ko, pag wala na silang kailangan sa akin, pumapanik na ako sa taas at naglalaban na ako. So, minsan, mayroong kailangan hand wash, pero commonly ay naka-machine naman. So, itong machine na to, pag ilagay mo dyan yung damit, pag tumigil siya, ibig sabihin, sasampay na lang siya. So, ayan, nakarami na ako ng nilaban. So, ayan. So, bababa naman tayo para naman sa pagliligpit sa kusina. Kasi, minsan, hindi na nila ako tinatawag para ligpitin yung pinagkainan nila. So, gagawin na lang nila ay ilalagay sa mesa o kaya ay ilalagay sa may kusina, sa lababo. And then, ako na maghuhugas nun. Tapos, baba na tayo. Baba na tayo. So, binaba ko na rin itong map. Gagamitin ko mamaya sa pagdidilas natin. So, umaga nga pala, kailangan ay kuhanin mo lahat ng mga laman ng basurahan. Kasi meron kaming 3 basurahan. Isa sa kwarto ni Kulit. Isa dito sa kusina. 2 sa kusina. Tsaka isa sa banyo. So, minsan dito nila iniiwan yung kanilang pinagkainan. Pero ngayon, niligpit nila. So, ako na lang ang naghugas. And then, ayan. So, kailangan mo lang ayusin yung mga nakakalat dyan. Dito, yung silya. Yan ang pinakasilya namin. And then, dito, lilinisin naman yung pinakakama. So, pati muna tayo sa aking pambansang pusa. Si Danda na maarte. Katabadyoy. Pagpit mo. So, tapos, at iligpitin yung kama. So, kaya na nagawa ko na to, kaya naman maayos na siya. Ayan. Ayos na yung kama. Ayan, ayos. Parang sa hotel. Ayan. Tapos, kung ano yung gamit dyan, babalik mo lang. Tapos, pag ganyan nalinis ko na yan, sinasarado ko na to. Kasi para walang lamok. Tapos nga pala sa umaga, ako ay nagdidilig ng halaman. So, dito ay nandito yung aking hose. At saan lang yan? Dahan-dahan lang kasi merong tao minsan sa baba. So, hinaan lang. So, araw-araw yan dinidilig sa umaga, ha? Sa umaga ang dilig ng halaman. Yan, sumalsik. Ayan, diligin ng mga halaman para hindi mauhaw. Sobrang maaraw ngayon dito sa Hong Kong. So, kailangan ang mga halaman ay huwag papabayaan. At kailangan ay marami ang tubig kasi nga ay madali siya matuyo. So nga pala yan, hinugasan ko na yung mga pinagkainan ni amo ko kasi pagbaba ko ay tapos na silang kumain at umalis na sila. So ganun ang mga amo dito, hindi na napapaalam. So kung ano yung naiwan nilang kalat, yun ang obligasyon mo na likpitin. So hugos-hugos muna tayo dito. So nga pala, pag ito nilikpit mo yung mga hugasan ay kailangan na papatuloy mo muna. So meron kaming patuluan dyan na box, and then after nyan, pag nakatulo na siya, pupunasan mo naman isa-isa at ibabalik mo sa talagang lagayan. So kailangan bago italagay sa mga drawer ay tuyo na talaga siya. So ayan, dito inuna ko yung mga tray kasi yung tray ay ilalagay na rin natin sa cabinet para walang makalat dito. Kasi kailangan ang kusina laging mainis or organized. Pag ganyan laging ginagawa nyo, malinis, mabango ang kusina, malinis ang mga lababo, walang mga kalat, nakaayos ang mga gamit, yan ay ma-appreciate ng amo nyo dito sa inyo. Yan ang tinatawag na dapat ay organized. Pag tinanong nila sa interview pa lang, are you organized person? So, pag sinabing organized, ibig sabihin maayos ka at alam mo
ilagay sa order yung mga bagay-bagay. Katulad ng mga simpleng paglilikpit lang sa kusina na ganyan. Napaka-basic niyan. Pero yan ay mahalaga para ikaw ay hangaan ng amo mo dito sa Hong Kong. Kasi kailangan makikita nila lahat ng mga bagay na hanapin nila ay madaling mahanap kasi nga organized ka. Nakalagay sa tamang lagayan, hindi halo-halo o kung saan mo na lang maipatong. Hindi ganun dito sa Hong Kong, guys. Kailangan ay maayos at naka-organize. So, ayan. Yan ang lagayan naman ng mga inuman ng amo ko, ng tubig o yung mga baso nila. Kasi meron kanyang-kanyang baso kami dito. So, hindi pwede ko ano lang yung gamitin mo, yun lang. So, may kanya-kanya kaming baso dito. Kanina, yung pinakita ko sa inyo yung kulay itim, yun ang akin. So, ayan, likpit-likpit, punas-punasan din ulit. Tapos, yung mga chopstick, ilalagay din yan sa loob ng drawer. So, yung aming kitchen ay sobrang ayos at maraming mga lagayan. Kaya naman, kanya-kanya siya ng kwarto. So, guys, dito naman pala sa amo ko, sobrang dali lang yung mga ginagawa ko. Sobrang basic lang. So, siyempre, sa una lang, pagbago kayo dito sa Hong Kong, mahihirapan kayo kasi hindi naman ganun yung ginagawa niya sa bahay niyo. So, siyempre, mag-a-adjust din kayo. So, sa una lang yan, mahirap. So, ayan na nga, kailangan ang kusina, o lalo na ang lababo ay laging tuyo, mabango, walang mga manti-mantika, talsik-talsik. So, ito nga pala yung ginagamit ko paglinis ng kusina. So, yan, maganda yan dyan sa kalan na di kuryente. So, yun yung ginagamit ko. Nga pala, bago nyo linisin ang kalan, make sure na ito ay hindi mainit, guys. Wag lilinisin ang kalan pag bagong luto, okay? Kailangan mga 10 minutes mahigit, okay na. Hipu-hipuin nyo. Pag hindi na dumikit ang kamay nyo, ibig sabihin, okay na yun. Diba? Huwag nyo naman gagawin yun. So, ito na nga, lilinisin na natin yung ating kalan. Make sure, wala na siyang mantikang talsik-talsik dyan. And then, iayos nyo, ibalik nyo yung mga ginamit na mga condiments, mga mantika, toyo. Tapos ito yung pinaka-protection namin sa bintana para hindi na talsikan ng mantika. So, nililinis ko yan almost araw-araw o gagamit ng kalan para naman walang mga tilagsik. Tapos, ibabalik na naman yung mga bagay-bagay dyan, punas-punas. So, yung ating basahan, kailangan laging malinis. Yan, sinasabon ko araw-araw. Tapos, mas maganda na dalawa yung basahan nyo para naman salitan. Sa gabi, ibabad nyo yan sa Clorox o yung sa bleach na pangbasahan. Tapos, kinabukasan, isampay nyo. Tapos, yung isa naman yung gagamitin nyo, salitan. So, ganyan dapat ha. Kailangan malinis na malinis ang mga bagay-bagay dito sa kusina. Yan, yung mga pader. Kailangan linisin mo yung mga talsik-talsik dyan. Kailangan wala silang makikita ang mga talsikan dyan ng mga kung ano-anong mga residue ng pagluluto mo. So, pag ganyan ang ginawa mo, very good ka niya. So, since nasa second floor kami, merong ground floor, merong first floor, at second floor kami, at yung third floor ay amin. So, kailangan, pag gantong nagdidilig, ay iiwasan na yung tubig ay tumulo sa baba. Kung hindi, tayo ay mapapagalitan. So, ayan, lilinisin mo na lang yan kasi nadumihan. Tapos yung sahig, lilinisan yan. Pag umaga, kung marumi, so, wawalisan din yan. Kasi, yun, no, may mga tuyong dahon, may tuyong mga bulaklak na nalaglag. Tapos dito, lilinisan yan. Paano lilinisan yan? Yung wawalisin mo muna, tapos yung mga putik na ganyan ay wawalisan at lalagyan ng tubig. Babanlakan. So, basta lilinisan niyang terrace araw-araw. Hindi naman mahirap. Pero mamaya ko na siya gagawin kasi nga binasa ko tong yung walis tsaka pandakot. So, pag tuyo na yan, bilad muna natin. So,
Ayan. Pag tuyo na yan, saka tuyo na itong sahig, saka wawalisin yung mga kalat na yan. Ayan. Ayan. Aalisin yan, aalisin yan, aalisin yan. So then, pupunasan ng paa pagpasok ng bahay. Kasi kagi dito mayroong basahan. Tapos sarado muna natin kasi dyan ay maalikabok. So ayan. So pwede na tayo magsimula sa iba natin gagawin. So minsan nagugutom na ako, kumakain na ako, nagluluto na ako. Habang itong pusa na to, ihahalikan ko muna dahil nangigitil ako sa kanya. Katalandi oh! Ha! So ayan. Nalinis na natin dyan. So tayo muna ay kakain. So, ito sarado muna natin yan kung di naman tayo maglilinis pa. So, ngayon ako ay kakain. So, meron akong tira ditong pagkain. Spaghetti to. Gagawa ko na spaghetti. Meron ako ditong karne at yung macaroni. And then, meron ditong sabaw na natira. So, yan ay kakain. Guys, pagluto na ako ng pagkain. Akin na pala pagkain sa akin. Salik na ito. Leftover na macaroni na ginawan ko spaghetti. And then, ito naman yung leftover sa yan yung nakain sa napawag nga pala. Pakita ko sa inyo kung paano ko ginagamit yung termo kung gusto kong magkape o mag-milo. Ayoko magkape o mag-milo. Nakalagay yung aming mga gatas at milo. So, syempre, kukuhanin ko siya dyan sa taas. And then, ito yung aming thermos. Ito nga pala ay merong tubig sa likod. Pakita ko sa inyo kung paano siya i-operate. So, dito, meron siyang lagayan ng tubig sa likod. Oops, sandali lang. So, ganito siya, guys. Sa likod niyan ay merong bucket. So, yan, nilalagyan ko ng tubig sa umaga. Sa kada umaga, aalisin mo yung lumang tubig, lalagyan mo siya. Tapos, slide ka. Cover. Balik yung cover. Then, balik na natin sa lagayan niya. Oops. Okay. Siya na. Isang kamay lang gamit natin. Tapos, paano siya i-operate? Ito yung on niya. Yan, naka-on na pala siya. Naka-on na yan. So, ito yung init. Ito yung init niya. So, temperature. Temperature. Yan. So, syempre, gusto ko ay mainit yung tubig. Tapos, ito naman yung ml o yung dami ng tubig na gusto mo. So, kung gusto mo, konti lang. Yan lang. 90 ml. Milliliters. Hanggang 300 milliliters siya. So, ito naman kasi ay ginagamit sa pagkape. Kaya naman, hanggang 300 ml lang. So, ako naman ay konti lang. So, yan, nakalock siya. Okay, i-unlock mo siya. Okay, ayan na. 90 ml na tubig, 100 degree Celsius ang init. And then, nag-lock ulit. Kasi mabilis siyang mag-unlock. Malak. Ayan na. Lagyan na tayo ng tubig. Then, after nyan, ay lalagyan na natin siya ng Milo. So, yung Milo, pagkatapos gamitin, ibabalik sa lagayan. Sabi nga sa inyo, dito, kailangan organize ka. Hindi pwede na pakalat-kalat ang mga gamit at lalo na yung sa kusina natin. Importante na maayos. Okay. So, ganyan lang naman ako magawa na aking iinumin. So, lagyan na natin ng dito. Back to you. Back to original place. And then, pwede ka nang magkape. Tapos, itong ilaw natin sa ating pantry ay papatayin para menos. So, yan, meron ako electric pan dyan. Kasi nga, alam ni Amo na ako ay
mainitin ang katawan ko, kaya lagi akong may electric pan kahit saan ako magpunta. So yun, nakakain na tayo guys. So hanggang dito na lang yung aking video muna. Next na video ko ay papakita ko paano ko sinisimulan yung paglilinis naman sa living room at sa mga CR. So bye bye. So nga pala guys, siyempre pa, hindi pa tayo naliligo dahil ang ligo ko tanghali after natapos ko lahat ng trabaho ba. After ko mamalengke, saka ako naliligo. So, siyempre no, sobrang init, maliligo ka bago mga malengke. Ulisan ka na rin. So yeah. So magluluto muna ako guys. So kakain, and then after nun, lilikpit na ako. Magbabacuum ako. So mamaya papakita ko sa inyo paano ko na dilinis mga CR, kasi linis na tong kitchen, CR, at saka yung pinaka living room / dining area nila. Okay? Bye!